Hello mga kaibigan, mga kaigsunan, nandito ako ngayon sa opisina ng aking kaibigan at nasa harap ko ngayon pero hindi ko papakita ang muka kasi secret lang siya. Andito sa harap ko ngayon o sa gilid ko pala ngayon si Brother Israel Reyes. Siya po ay parang modern day prophet. Marami siyang pangangaral tungkol sa Biblia o sa salita ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay kung ano ba talaga ang totoong pangalan ng Diyos. Merong ibang nagkiklaim na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, merong iba Adonai, meron namang iba ay Elohim, sa mga kapatid nating Muslim ay Allah, meron ding Buddha, El Shaddai, ganyan, Adonai. So marami po ang naging pangalan tuloy ng Diyos sa Bible at sa mga iba't ibang reliyon sa buong mundo. So tatanungin natin si Brother Israel, Israel, yan, no? So yan po ang kanyang pangalan. Pwede niyo pong i-search sa YouTube. Meron po siyang sariling YouTube channel, ang Israel Reyes. So siya po ay mula nung maliit pa ay nag-aral na siya ng Biblia, mga salitaan ng Diyos. At talagang ina-analyze niya sa haba ng panahon ay siya ay napaliwanagan. Brother Israel, mga kunting introduction about yourself, brother. Ano bang pwede mong ipakilala sa sarili mo? Ano bang channel ang YouTube channel natin ay Travel 369. magandang Lakasan mo. magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ni Travel 69. Travel 369. Travel 69. 369. Okay, Travel 369. Ako ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan ako ng aking kaibigan para maipaliwanag ng konti kung ano itong napapanahon na dapat malaman ng mga tao. Yung pagiging tagapangaral ay hindi ko ginusto, kundi ito'y biglang dumating sa akin, hindi sa panaginip at lalong hindi sa guni-guni o kagaya ng iba na papahayag na sarili nilang interpretasyon. Yung pagkaalam ko sa pag-aaral ng mga tunay na salita ng Diyos, hindi po nanggaling sa mga previous religion. Hindi po ito ni-research. Ito ay talagang galing mismo sa tunay na Diyos. Kasi ang tunay na Diyos may totoong pangalan na matagal nang inilihim sa mga nakalipas na mga siglo. Ngayon, nagpapakilala kami at kailangan malaman ng buong mundo ano talaga tunay na pangalan ng Diyos para matigil na ang sumpa at magkaroon ng kapayapaan at kasaganahan sa buong mundo. Kaya nga ang layon ng aking ginawang YouTube channel, Israel Reyes, nandiyan yung ilang mga aral na papakinggan nyo na lang. May kahabaan po yan, inaabot yan ng 1 oras, 2 oras. Papakinggan nyo na lang. Nandiyan po lahat ng mga teachings na mula po sa totoong salita ng Diyos. Kasi ang gaya ng pinapaliwanag ko kanina kay brother, ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat. Mayroong tinatawag na Old Testament na may 39 books and New Testament 27 books. Ito, alam ito, yung mga nag-aaral talaga ng Bible scholar, yung mga nag-aaral sa pagiging pastor, ministro, o sa seminaryo, tinuturo yan. Ang Old Testament, meron tinatawag na aklat na Pentateuco, mula Genesis hanggang kay Moises, hanggang sa
mga aklat na sinulat ni Moises, at meron din mga awit, kawikaan na sinulat naman ni David at ni Haring Solomon. Si King David and King Solomon is considered also a prophet. Kasi itong mga propetang ito talaga ang mga official spokesperson of true God. Ano ba talaga tunay na pangalan ng Diyos? Ang totoong pangalan ng Diyos, siya lang ang makakapagsalita. Makakasabi kung sino siya, ano siya, tama ba ako? Kasi kung sasabihin ni Chris, o sasabihin ni Pedro, o sasabihin ni Pablo, ito pangalan ng Diyos, kaya nagkaroon ng labo-labo eh. Ang talagang pangalan ng Diyos, manggagaling mismo sa Diyos. Kaya meron po akong lesson na dyan po sa Israel Reyes. Hanapin niyo po yung tunay na pangalan ng Diyos. Okay, gusto ko po sabihin sa inyo, sa maniwala po kayo sa hindi, ang totoong pangalan ng Diyos ay Israel. Maaaring magtawa kayo, Sa salungat. maaaring sabihin nyo, oh ano to, itong taong ito, parang out of this world yung sinasabi. Kasi, ang alam ng iba, sa mga Muslim brothers natin, si Allah. Ang iba naman, si Jehovah. Sa iba, si Jesus. O meron pang El Shaddai, Adonai, Elohim, diba? Meron sa Tagalog, Bathala, Yehovah, Yehoshua, marami. Pero ang makakasagot lang yan, mismo ang tunay na Diyos. Bakit siya, ang pangalan niya Israel? Kasi ganito yon. Matagal na panahon na ang Israel ay nagkasala sa Diyos. Ang Israel, yan ang unang bayan ng Diyos. Sa maniwala kayo sa hindi. Dahil sa nagkasala ang Israel, yung pangalan ng Diyos, inilihim niya at sinumpa niya ang bayan niya na hindi na babanggitin ang kanyang pangalan dahil sa tindi ng kasalanan. So, dumating yung time na wala talagang nakakaalam ng pangalan ng tunay na Diyos. Until sa such time na ito na yung pagkakataon at panahon na malaman ng buong mundo kung ano talaga ang tunay na pangalan ng tunay na Diyos. At yun nga, pinagpapauna ko na sa inyo, alamin niyo po dun sa leksyon, bakit ang totoong pangalan ng Diyos ay Israel. Yung mga paliwanag po dyan, hindi po ni-research o nanggaling sa mga iba't ibang turo ng relihiyon. Yan po ay mababasa Sa Biblia. mismo sa mga aklat na sinulat ng mga propeta. Kagaya ni Isaias, kagaya ni Hoseas, Daniel. Yun po ang mga totoong official spokesperson of God. Siguro yan muna yung gusto kong ibahagi. Kung meron kayong comment, question, suggestion, parating nyo lang kay Travel 369, 361. 369. Sige. At 369 and sasagutin po natin isa-isa. Meron bang yun, brother, sa talata sa Biblia para babasa nila anong bersikulo, kapitulo, ganyan? Okay, kasi kung babanggitin ko isa-isa, kulang itong Kahit isang verse na merong parang nagbanggit kung anong totoong pangalan ng Diyos. Meron isang propeta sa pangalan, ang pangalan ay si Elias. Kilala niyo ba si Elias? Doon sa unang hari, sa talatang 18, binanggit mismo doon ng First King, ganun. sa First King.
Mhm. Kasi yung tagpong yun yung kakalabanin ni Propeta Elias, yung 450 false prophet ni Baal. Mhm. Kasi ang topic noon, okay, kung sino ang tunay na Diyos. Para malaman kung sino ang tunay na Diyos, yung tatawag sa pangalan ng kanyang Diyos na Mhm. diringgin, kasi meron diyang yung parang Verse. mahaba kasi yung talatang yun eh. Kung So ano siya? Ano? First King sinasama chapter rin- ano siya, brother? Chapter ano? Ganito yun. Mhm. So nasa First King nakikita kung ano pangalan ng Hindi mo Diyos. na pwedeng magpakita o magpakilala dahil kabilin-bilin na kasi sa mga katulad ko. Ang importante kasi dito, yung aral, Mhm. hindi yung tao. Para hindi ma-confuse ng mga tao, no? Kasi yung iba, sumusunod lang dahil gusto sinasabi ng tao. Kaya kahit mali na yung pinagagawa, ginagawa. Kaya nangyayari sa kanila, kapanatikuhan. Okay, hanapin ko, no? Para hindi kayo, Pakibanggit mo, brother, yung okay, Bible, ano, mismong chap- binanggit ang oh. pangalan ng tunay na Diyos. chapter tsaka verse. Actually, ito yon. Anong First King, First unang King, hari, okay. mula verse 1, Chapter ano? chapter 18. Verse So, 1, mga kapatid, First King chapter 18 verse 1 hanggang 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 sa tuloy-tuloy. Pero ang kukunin lang natin yung pangalan ng Diyos. yung pangalan ng tunay na Diyos. Okay, basahin natin. Basa. Ayan, sa chapter 18 verse 36. Okay. At nangyari sa oras ng paghahandog ng apoy sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, pakilala ka sa araw na to na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita. So ang topic dito, yung tungkol sa tunay na pangalan ng Diyos. Sabi ni Propeta Elias, O Panginoong Diyos ni Abraham, Isaac, Israel, pakilala ka sa araw na ito. Ibig sabihin, sa araw na gagawin ni Elias, yung pagbaba ng apoy, doon magpapakilala ang Diyos kung ano pangalan niya. Kasi yung 450 prophet ni Baal, kasi ang Diyos nila si Baal eh. Di ba? Okay. Pinakilala ba ni Elias? At paano niya ipinakilala? Binanggit ba ang Pangalan ng Diyos. pangalan talaga ng tunay na Diyos? Totoong pangalan ng Diyos. Totoong pangalan. O saan dyan natatagpuan, brother? Okay. Doon sa Ano ba yun? Isaiah 48. Isaiah, okay, mga kapatid. Dito muna. Isaiah 48, chapter 48, no? Verse 12, okay. Dito muna sa sa 18. Yung sinabi ni Propeta Elias. Ayan. Okay, brother. Pabalikan natin ha. Ito na yung sa 1836. Mhm. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Israel, pakilala ka sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at ang aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. 37, dinggin mo ako, Panginoon, dinggin mo ako.
upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinapanumbalik ang kanilang puso. 38. Nang magkagayon, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na susunugin at ang apoy at ang mga bato at ang alabok at hinimuran ang tubig na nasa hukay. At nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay isang Diyos, ang Panginoon ay isang Diyos. Nagpakilala ba ang Diyos? Sa pagkakatok ito nagpakilala. Ngayon, saan dito mababasa na ang pangalan ng Diyos ay Israel? Ayan. Dito sa 31. At kinuha ni Elia at kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipin ng mga anak ni Jacob. Nasa kanya, ito na, nasa kanya ang salita ng Panginoon ay dumating na sinasabi, Israel ang magiging iyong pangalan. So, Israel ang pangalan ng Diyos. Oh. So, ibig sabihin, Pati doon sa Isaiah 40, ano ba yun ba? hindi. Isaiah 48:12. So mga kaibigan, mga kaisunan, pwede nyo ring basahin ang Isaiah chapter 48, verse 12. Saka Daniel 9:19. Saka sa Daniel chapter 9, verse 19. Nandun saad o nakalagay kung ano ang totoong pangalan ng Diyos. Okay, so Ngayon, patuloy, brother. bakit ang pangalan ng Diyos Israel? Father God, Israel. Yung Israel kasi ano yan ibig sabihin yan, God will prevail. Nasa Isaiah yun. Mhm. Yes. 48:12, no? Mas maganda siguro kung pakinggan na lang nila yung nasa YouTube. Kumpleto yun. Okay. Siguro, pwede na nating Ano na muna? putulin, brother, no? Okay, mga kaibigan, mga kaigsunan, ito ay isa lang namang interview sa ating kaibigan na si Brother Ezra L, no? O bilang bagong modern day prophet, no? Nagsasalita at nag-aral siya ng Biblia mula malit pa siya, no? So, nasa inyo na yan, mga kaibigan, Ano kung... ba yung Chris? Oo. Meron kasing talata sa Apokalipsis. May tinutukoy doon na 2 propeta. Okay. So, babasahin ko para malaman ng lahat, no? Kung saan galing yung aral na itinuturo ko. Sa Revelation 10, Apokalipsis o pahayag, kung babasahin nyo ito, 1 to 11. Mhm. Okay. Chapter 1 to 11? Oh. Apocalypse. Hindi. Revelation 10, Revelation. pahayag, Apokalipsis 10, kapitulo versikulo 1 hanggang 11. Chapter 10, verse 1 to 12. Yes. Sa Apocalypse o Revelation? Yung Apokalipsis, yun din yung Revelation. Okay. Yun din yung pahayag. Okay. Okay, ito na lang na para maintindihan nyo. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nananaw mula sa langit na nabibihisa ng isang alapaan, at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang muka ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at kanyang kaliwa ay sa lupa. At sumigaw ng malakas na tinig na gaya ng leon na umaangal, at pagkasigaw niya ay ang 7 kulog ay umugong. At pagkaug ng 7 kulog ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinilita ng 7 kulog at huwag mong isulat. At ang anghel na aking nakita
na nakatayo sa ibabaw ng dagat, sa ibabaw ng lupa, itinaas ang kanyang kanang kamay sa langit at ipinanumpa iyaong nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay na nananahan at ng lupa at ng mga bagay na naririto at ng dagat at ng mga bagay na narito, na hindi na magluluwat ang panahon, kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y umihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta. At ang tinig na aking narinig na mula sa langit ay muling nagsalita sa akin at nagsabi, "Humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa." At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, "Kunin mo ito at ito'y kanin mo at papaitin ang iyong tiyan. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot." At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay na anghel, aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. At sinasabi nila sa akin, "Dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan, mga bansa, mga wika, at mga hari." So dito, may mababanggit dito na dalawang anghel. Yung unang anghel, yun yung nagbukas ng isang maliit na aklat. Pagkatapos, pagdating dito sa 8, merong inutusan, kunin mo yung aklat na bukas doon sa kamay ng anghel. At nung aking kunin, kinain, matamis sa bibig, ngunit sa tiyan ay mapait. At ang sabi, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bansa, mga wika, mga hari. Ano itong binasa ko? Itong binasa ko ay pahayag o salita ng hula. Hindi pa ipinapanganak ang mga magiging propeta sa panahong ito, binanggit na sa salita ng hula na darating ang panahon na mayroong kakasangkapanin ang Diyos. Kasi yung pangalan ng Diyos at yung mga mangyayari sa panahong ito at sa panahong hinaharap, yun kasi ay matagal na nakalihim sa hiwaga eh. Kaya dahil doon sa kinasangkapan ng tunay na Diyos na si Israel, yung anghel, yung unang anghel, yun yung nagbukas ng katotohanan. At yung pangalawa na ginamit ng kasangkapan, siya naman yung nagpatuloy ng gawain. Kaya kung mapapansin ninyo, dito sa talatang 7, ganito nakasulat, "Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit na siya'y umihip, kung magkagayon, ganap na ang hiwaga ng Diyos ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta." So ang hiwaga ng tunay na Diyos, isinaysay lang kanino? Sa mga alipin ng mga propeta. Sino yung binabanggit ng mga propeta? Yung mga sumulat ng aklat ng mga propeta. Katulad dino, Isaiah, di ba? Isaiah, Oh. ni Daniel, Isaiah 48, verse 12. ni Ezekiel. Yan, yun yung mga propeta ng Diyos. Si Elias, nung panahon niya, binanggit niya ang pangalan ng tunay na Diyos, Israel. Yun yun. Kasi sa panahon ito, nakukonfuse kayo sa dami ng Diyos na tinatawag Pangalan. ang pangalan. Kanya-kanyang Diyos eh. Diba? Kanya-kanyang pangalan. Sa mga brother natin Muslim, Allah. Ngayon ay Ramadan, di ba? So, ang Diyos nila ay si Allah. Sa mga
teachings ng mga apostolic, ang Diyos nila ay si Jesus. O sa iba'y Elohim, El Shaddai, etc. Mhm. Pero iisa lang talaga ang Ang pangalan pangalan ng ng tunay Diyos. na Diyos. Nasa salita rin ba ng hula yon? Na darating ang panahon na iisa lang talaga ang pangalan ng Diyos at iisa lang ang tunay na Diyos. Nandito yun sa Zacarias. Si Zacarias, isa rin sa mga propeta ng Diyos. Sa 14:9 ng Zacarias, Mhm. yan ang mababanggit. Ayan. 14, Zacarias 14:9. 49. Chapter 14, verse 9. 14:9. Oh, anong O, nasa dyan? nakikita mo ba? Hindi ko nababasa, bro. Hindi, Basahin mo. Ilapit mo yung... Ayan. 49. Ayan. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa. Mhm. Sa araw na iyon, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Mhm. So, ibig sabihin, marami man kayong Diyos o pangalan ng Diyos na tinatawag, Isa lang talaga ang totoo. sinasamba, darating ang oras na ngayon na yan, na iisa lang talaga ang tunay na Diyos. Mhm. Yun yung si Israel. Bakit ngayon binabanggit na ang pangalan ng Israel? Kasi noon, bawal banggitin. Dahil ang buong mundo napasa ilalim ng hatol o sumpa ng Diyos. Na ang sabi ng Diyos, hindi na babanggitin ang aking pangalan. Kaya, yung mga early church father, o lalo na itong mga sumulat ng Torah, yung mga Hebrew scholar, no? Hindi Mga- nila binanggit. Mga Jewish, maingat sila sa pagsusulat, sa pagbanggit. Kaya, yung pangalan ng Diyos, ginagawa na lang nilang syllable, YHWH. Kasi, Pero Yahweh. kaya naging Yahweh, kaya naging Jehovah. Yun ay because of their own interpretation na lang. Mhm. Diba? Yahweh, Jehovah, yung iba Yeshua, etc. Ganon. Yehoshua. Pero ang totoo niyan, bawal banggitin. Kasi ang buong mundo ay sinumpa ng Diyos. No? Ngayon, pwede nang ipahayag. Bakit? Dumating na yung Tamang panahon. tamang panahon, yung kakasantapanin. Ang linaw eh. Mhm. Kaya sabi rito, ito, malinaw sa 14:7, balikan natin yung Apocalypse. Revelation. Revelation, Chapter. okay, kung may Bible, buksan nyo yung Bible nyo. Chapter 10. Revelation chapter 10, Oh. verse. Okay dito muna. Ulitin natin yung 1. Mm. 1 to, 1 to 7. Ano sabi? Makikita nyo yung may binabanggit dito dalawang anghel o sugo o propeta. Mm. Nakita ko ibang malakas na anghel na nanaog mula sa tutukan mo para mabasa. At nakita ko ang ibang malakas na anghel na nananaog na mula sa langit na nabibihisan ng isang alapaap at ang bahagari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mga muka ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng mga haligang apoy. At may isang maliit na aklat na bukas sa kanyang kamay at itinungtong ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa ay sa lupa. Pansinin nyo, dito may binabanggit na ibang malakas na anghel. Ito yung inutusan para magbukas. Mhm. Kaya sa panahon niya, isang maliit na aklat na bukas na yung aklat. Mhm. Kasi sa panahon nung siglo o daang taon, nakalihim ang salita ng Diyos, pati ang pangalan ng Diyos. Pero pagdating nito, bukas na. Ang sabi rito, isang maliit na aklat na bukas. Napansin nyo ba? Mm. At pagdating dito sa talatang 7, Mm. okay,
kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit na siya'y umihip, kung magkagayon ganap na ang hiwaga ng Diyos. Ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin ng mga propeta. Isipin, yung darating, sabi nitong anghel, na may tangan ng bukas na aklat, sa araw ng tinig ng ibang anghel, pagka malapit na siyang umihip. Ibig sabihin, pag nangaral na ito, yung hindi na hiwaga. Wala na mystery. Wala nang mystery. Talagang malalaman na ng buong mundo ano ba talaga pangalan ng Diyos. At ano ba ang totoong aral na mula sa tunay na Diyos. Kaya, dito sa tagpong ito, may inutusan ang basahin natin, no? Sa talatang 8, at ang tinig na aking narinig na mula sa langit, muling nagsalita sa akin. Alam naman natin, sino ba yung nagsasalita mula sa langit? Di ba? Ang Diyos yun, di ba? Muling nagsalita. Bakit? Ang sabi rito, humayo ka, kunin mo ang aklat na bukas na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat, sa ibabaw ng lupa. So, dinistinguish yung pagkakaiba ng unang anghel o propeta dito sa darating. Inutusan siya, kunin mo yung bukas na aklat. Ibig sabihin, bukas na eh. Ipangangaral na lang eh. Diba? Ngayon, kunin mo yung bukas na aklat na nasa kamay ng anghel na nakatayo sa ibabaw ng dagat, sa ibabaw ng lupa. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya na ibigay sa akin ang maliit na aklat. At kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito, ito'y kanin mo at papaitin ang iyong tiyan, datapwat, sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Hinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Sinasabi niya sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan, mga bansa, mga wika at mga hari. Ganito ang mangyayari. Pagka nalaman nyo yung totoo, sa una hindi nyo matatanggap. Parang mapait. Pero habang tumatagal, tumatamis. Okay. Yun lang. Medyo mahaba na po ang ating panahon para ipaliwanag. So, malinaw na sinabi ng ating brother na si Israel na ang kanyang paniniwala at sa kanyang nabasa sa banal na aklat, no, ang Biblia, na ang pangalan ng Diyos daw ay Israel. So, tayo po ay hindi natin pinipilit na maniwala ang mga tao sa mundo, kundi siya ay nagpaliwanag lamang. You can do your own research. Lagi kayong manood dito sa may Israel na YouTube channel niya. So, para maliwanagan kayo, nasa inyo naman yan kung ano ang inyong analysis. Kung ang pangalan ng Diyos ba ay Israel ba, Adonai ba, Jehovah ba, Allah. So hindi tayo nagre-recruit dito, hindi rin ito reliyon. So nasa inyo po ang pasya kung maniniwala kayo o hindi na ang pangalan ng Diyos, ang tunay na pangalan ng Diyos ay Israel. So, Ito lang yung maraming salamat Brother Israel, ng ating modern day prophet, no? Matagal na po siya nag-aral sa banal na aklat. So, ito si King Prince para sa Travel 369. So, do your own research mga kapatid, mga kaisunan. At nasa inyo pa rin ang inyong huling pasya kung kayo ay naniniwala na ang pangalan ng Diyos ay Israel. Maraming salamat po. God bless us all. To God be the glory. God is good. All the time.